nakaupo sa presensya ng ating Panginoon. Good morning po. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, good morning, sister? Kung lalaki naman niya, good morning, brother. Amen. Nakapag-breakfast na po ba kayo? Kung hindi pa po, lilipas din yan. Alam niyo naman. Konti na lang naman po. Lunch na no? Good morning po muli. By the way, I'm Pastor Mark. I'm one of the pastors po dito sa ating JTG Church Global Manila na may narinig po akong first time natin. So, welcome po sa ating mga first time na nakasama. So, just to catch up, no, as we continue in the uniqueness of Jesus Christ. Okay? Tayo po ay nasa series ngayon about the uniqueness of Jesus. Kaya po perfect yung kanta natin kanina There is none like the Lord Walang ibang katulad ng Panginoon kasi yun po yung ating pinag-aaralan. We're in this series po, actually last Sunday, on our 4 p.m. service, our senior pastor, our daddy, talk about the uniqueness of Jesus' life. Okay? Kung hindi pa po ninyo ito nababasa or napapakinggan, I encourage you po, please go to our JTG Manila Church Ecom, or if not po, I think i-upload na po yan sa YouTube sa YouTube channel po ng JTG Manila Church kasi may kakaiba po talaga sa kanya. Hindi siya ordinaryong Diyos katulad ng mga sinasamba ng iba po. And then, we also talk about last Sunday po, nung ako po yung nagturo last Sunday, we've talked about the uniqueness of Jesus' teachings. Okay? Naalala niyo pa po ba yung tinuro natin last week about the counterintuitive teaching ng ating Panginoon? Then, sumunod, we're also going to discuss the uniqueness of Jesus' miracles. Marami pong nakakagawa ng miracle nung panahon ng Old Testament until New Testament. Pero anong kakaibahan dun sa uniqueness? Bakit pagdating sa miracles ni Jesus, kakaiba? Okay? Bigyan ko na kayo ng tip kasi habang pinag-aaralan ko po ito, bagamat hindi ito ating pag-usapan. Alam niyo isang unique sa miracle ni Jesus, noong mga panahon po ng Old Testament, kapag ka po sila ay gumagawa ng miracle, lagi nilang tinatawag in the name of God. Okay? God, magpababa ka ng apoy. Ang apoy. Okay? Tapos kung sino man yung mga salamangkera that time, mga magician, gumagawa sila ng miracle, pangalan, gamit yung Diyos-Diyosa nila. Ng mga propeta ni Baal. Pero si Jesus, alam niyo po, isa sa unique sa paggawa niya ng miracle, hindi niya kailangan tumawag ng ibang Diyos. Kasi siya nga yun Simple lang sasabihin niya, be healed. Naalala niyo po, nung nag-miracle siya kay Lazaro, hindi niya na kailangan mag-pray na, babangon ka sa pangalan ni ganito, ganyan. Hindi na. Sabi lang ni Jesus, oy Lazaro, labas. Ganong kapangyarihan or makapangyarihan pag si Jesus ang gumawa ng miracle. He doesn't need to, to use any other name because His words is so powerful to create a miracle. Magandang pong topic yan. Siguro sa mga coming week po, yan ang pag-usapan. And then, we've also talked about nung last week, yung kanya pong uniqueness pagdating sa kanyang death and resurrection. And last, ito po yung nakaka-excite, ituturo po ito ng ating daddy about the uniqueness of Jesus' kingdom. Ano yung tinuturo niya pagdating po sa kingdom, right? So, as we continue in the series of the uniqueness of Jesus Christ, babalik po ulit tayo dito sa ating topic last week, the uniqueness of Jesus' teachings. Amen? Excited na po ba kayo mag-aral? Okay, don't worry, hindi naman po ito about beatitude kasi tapos na yung tinuro na natin last week. Kasi, alam niyo po, sabi nga natin, kapag ka po pinag-uusapan ang mga teachings at katuruan ni Jesucristo, hindi po kakasya ang 1 taon. So, habang hindi pa nagbabago ng series, dito lang muna ako magpo-focus siguro sa teachings, okay, ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat one of the parang exciting, alam niyo po sa mga turo ng ating Panginoong Jesus, katulad po ng sinabi natin last week, it is a counterintuitive. Ito ay kakaiba at saliwa doon sa ating mga kinalakihan. Naalala niyo po ba yung beatitude last week? Pinagpala daw ang mahihirap sa spirito. So parang pag-isipin mo, paano ako pinagpala? Mahirap pala ako sa spirito. Di ba? Pinagpala ang mga nagpi-peacemaker, for they shall be called a children of God. So there's a lot of counterintuitive at maging yung pag-usapan po natin ngayon, still counterintuitive dun po sa ating mga nakagisnan. And as we're gonna continue about the Sermon on the Mount, alam niyo po, yung Sermon of the Mount, isa po ito, sabi nga natin, the first and famous preaching ng ating Panginoong Jesus. Actually, some scholars says, yung turo po dito sa Sermon of the Mount, inabot din po ito ng ilang araw kasi medyo marami po siya. You can find it in Matthew chapter 5,
6, and I think the last is 7. Okay, so itutuloy lang po natin kasi last week, katulad nga po natin pinag-usapan, we talk about last Sunday po ng 10 a.m. the Beatitudes, or blessed are the poor in the spirit, those who mourn. Isipin mo, di ba? Paano mo masasabing pinagpala yung mga taong nagmo-mourn? Paano mo nasabing pinagpala yung mga taong gutom sa righteousness, hunger for one's life? Blessed are the merciful, blessed are the pure in heart, and blessed are the peacemaker. Then, blessed are the persecuted. Yung kakaiba dun no? Pinersecute ka na, pinagwikaan ka na ng masasama, no? Ichinismis ka na sa iba, pinagpala ka pa. Parang ang hirap ng isipin, di ba? Pero kasi may mga karugtong naman po yan at na-explain natin yan last Sunday. So, this morning, we're gonna talk about yung kasunod, after ng Beatitude, yung sumunod lang din na teaching doon. Kaya hindi po tayo maniligaw. We're gonna focus on Matthew chapter 5 and hopefully for the next coming week, 6 and 7. Now, sabi naman in Matthew chapter 5, verse 13 to 16, ito po isa sa mga sikat ding teaching ng ating Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin basahin. Okay lang? Okay? 1, 2, 3, go. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Sumunod. 1, 2, 3, go. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they must put it on stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay? So pag-usapan po natin sa umagang ito is, you are the salt of the earth, you're the light of the world. Tingnan mo yung katabi mo sa kanan. Lahat mo natingin sa kanan. Sabi mo sa kanya, may alat ka pa ba? Yan. Okay? Because you are the salt of the earth. Sa kaliwa, tingnan mo siya sa kaliwa. Sabi mo sa kaliwa, tanungin mo naman siya, may liwanag ka pa ba? Ayan. Okay? Because you're the light of the world. Actually po, itong tinuturo ng ating Panginoon. So, he is talking about the disciples, about their influence that time. Kasi as we all know po, no, during this time, ang Roman Empire po ang pinaka-powerful nation that time. Kasi ang dami po nilang kinonquer. Kaya itong mga disciples, hirap na hirap silang intindihin na paano ko magiging asin? Paano kung magiging ilaw? We're just mere parang tulonggis lang sila noong panahon na yon. Kasi nga, pinakamakapangyarihan that time, Roman Empire. So paano nila inisip na, Jesus, paano mo sinabi na kami ay tawag dyan? Paano namin sasabihin kami salt? Alam niyo po, hindi na kasi tayo makarelate kasi that time po, ang salt ay may value. Ngayon kasi kahit mura na lang ang asin Di ba? May na-invento pa yung iodized salt. Di ba? Iba-iba na. Pero that time po, ang salt and light ay napakahalaga. Okay? So, because of this teaching, actually, Jesus gave us, nung tayo po ay nakakilala na kay Lord, a new calling. Sabi mo sa katabi mo, this is your calling. You might wonder, ano nga bang calling ko sa buhay? What is my purpose in life? No, simple lang. Sabi mo sa kanya, you're the salt and the light of the world. Okay? Ganun lang kasimple at iisa-isahin po natin yan. Because again, your beliefs drives your behavior. Kung ano yung paniniwala mo, minsan yun na nagiging ugali mo. Tama? Kapag ka naisip mo, wala, ganito lang talaga ang buhay namin, hindi na kami kayang umasenso sa buhay, hindi na kami kayang pagpalain nila. Pati yung the way you think, the way you act in life, papunta pa rin lagi sa walang pag-asa. Kasi yun yung paniniwala mo Di ba? Kaya ang ating calling nung binaba ng ating Panginoong Jesus, tayong lahat ay tinawag to be the salt and the light of the world. Number 1, sabi po ng Matthew chapter 5 verse 13, ito lang po yung pag-uusapan natin. Ano po? You are the salt of the earth. Sabi mo ulit sa katabi mo, ikaw ay maalat dapat. Okay? Sapagkat, ulitin natin, ito pong teaching na ating Panginoong Jesus on the Sermon on the Mount, exclusive po ito actually sa mga followers niya, sa mga disciples niya. Kaya lang, medyo trending na si Jesus that time, no? Pinipilahan na siya, parang dyan sa Diwata Pares, yung trending ngayon na parisan, no? Pinipilahan siya. Walang choice Jesus, kung hindi, ipangaral pa rin. Kaya nga, alam niyo po, may mga record sa Bible na after magturo ng Panginoong Jesus at counterintuitive ito sa kanilang kinagisnan, unti-unting nawawala yung mga tagasunod niya.
Hanggang sa natira na lang iilang yung mga devoted na disciples niya. Ano po? Kasi, bakit nga ba? Alam niyo po, by the way pala, gusto ko lang share, side note lang. Last year po kasi, tayo po ay binigyan ni Lord ng opportunity makapunta po doon sa tinatawag na Dead Sea sa Israel. Napakaganda po talaga. No? At anong meron sa Dead Sea? Alam niyo po kung saan sila sikat? Ano po? Sa mga patay? Hindi po. Okay? Sa asin. No, kaya po ang ginawa namin nung nagpunta po kami sa isang hotel doon, may binless po tayo nung ating kaibigan po doon, dinala kami sa isang magandang hotel. Meron doon mga salt. No, technically bawal po siyang iuwi. Pero alam niya na mga Pinoy, pag sinabing bawal, pwede sa atin. Basta walang nakatingin. Di ba? So sabi ko, no mind, kumuha ka na dyan. Total, ngayon lang nila tayo makikita dito. Okay? Hindi na tayo baka kunin na tayo nila, di pa tayo makabalik. O di kaya naman, makabalik man tayo, di na tayo babalik sa hotel niya kasi medyo pricey po siya. Price, ano tawag dyan, 5-star hotel kami dinala. No? So, sabi ko, hanggang ngayon, alam niyo po, hindi po natutunaw. Naka-display sa bahay. Sabi ko nga, misa kayo doon na pag magluto, ba't ayaw niya gamitin? Wag, remembrance yan. Diba? So, anong ginawa ko? Sa tingin nyo, pag nakakita ka, para lang ma-experience mo, anong gagawin mo? Doon sa asin. Titikman. Kaya yun ang ginawa ko. No? At nung tinikman ko, maalat pala talaga. No? Pero yan mismo yung tinikman ko, medyo naninilaw. Pero sabi nga, ilang taon na yan, hindi po talaga siya natutunaw because yung Dead Sea po pala talagang time mist yung kanyang alat. Kaya nga po talaga nung nag-swimming kami doon, lumutang kami. Gusto ko sanang ipakita, kaya alam, makikita niyo yung hunk body ko eh. Huwag na lang, baka mawalan kayo ng gana kumain mamaya. Okay? So sa sobrang alat, lulutang ka. You know, ang salitang salt, okay? Bakit nga ba tayo inaihilin tulad ni Jesus sa salt? Kasi sabi ko nga po, ang salt, nung pinag-aralan ko po siya, nung panahon po noon, it actually came from the Latin word salarium. Dati po, ang sweldo ng mga Roman, nakukonsider sila pambili ng asin kasi sobrang halaga po ng asin that time. Sabi nga natin, ngayong generation kasi hindi mo na siya masyado na i-appreciate kasi punong-puno na tayo ng Ajinomoto. At saka di ba? Yung magic sarap. Kapag nilagay mo yun, magmaano ka pa, kunwari magmamagic. Yung sinigang, maglalasang adobo. Di ba? So, di na natin siya naunawaan. Pero that time, it's very important. Kaya po, yung word na salarium o yung mga salary nila way back then, came from the Latin word yung salarium or salt. Doon po yun nagsimula. Because one characteristic of salt, bakit tayo inahilong tulad sa salt? Una, napakahalaga niya nung panahon na yon. Okay? Pangalawa po, salt creates thirst. Okay? Kapag ka po ikaw ay nakakatikim ng alat, anong una mong napapansin sa sarili mo? Nauuhaw ka. Actually po, nung tinikman ko yung asin ng ng Dead Sea, talagang, kasi inom ako agad ng tubig, tas konting gargle. Okay? Kasi scientifically study, when your body absorbs salt, it increases the salines concentration in the extracellular matrix surrounding your cells. Okay? Your cells don't have the amount of water they require to perform normal cellular function, and reaction of the body is to send signals to your brain to acquire more water, hence feeling thirsty. Okay? Nabasa ko lang po yun sa Google. Okay? Mukha lang po matalino si Pastor kasi nagbabasa-basa tayo konti ng English. Di ba minsan ba naman pagka binabasa mo ng English parang nakakatalino? Thirst. Sabihin nyo nga po, thirst. Hoy, Jerome, thirst lang sabi mo. Lagyan mo ng TH, thirst. Ulitin mo. Yan. Okay. Because salt attracts water. Okay? Dahil may alat. Napansin niyo po, ako rin napansin ko din dati. Lalo, sino dito umiinom before? Yung mga manginginom dati. Meron ba dito mga tatay, nakapasok na ba kayo sa mga bar that time dati? Si Tatay Lando, medyo marami-rami to. Pastor, saan ba doon? Okay. Normally po, pagka pumasok ka sa mga bar, okay, normally nagbibigay sila ng something salty. Free yun. Tama? Ano ba yung mga free that time tayo? Mga mani, no? Yung mga literal na mani. Bibigyan kanila ng free, pero yung mani na yung punong-puno ng asin. Kasi pagka pinapak mo, akala mo libre, syempre mauuhaw ka. Tama? Tapos makikita mo yung mga waiter, may dalang San Mig Light, Red Doors, parang, come to me, baby. Nauuhaw ako kasi kung hindi man, basta something na maalat yung madalas nilang ino-offer. Kasi nga, kapag ka nakatikim ka ng alat,
it creates thirst. Okay, kaya po inahilong tulad ng ating Panginoong Sus, tayo dapat na maging salt of the earth. We should be attractional. To those who have spiritual dryness. Yung tipong pag nakikita kanila, parang sasabihin, may something sa'yo. Bakit lahat tayo ngayon dumadanas sa problema dito sa kumpanya, pero ikaw peaceful ka? Anong meron sa'yo? Napansin nyo na ba yan? Di ba kapag nandun ka sa isang sitwasyon na pare-parehas hindi magaganda ang nangyayari, pero pag nakikita ka nila parang, bakit parang napaka-hopeful mo? Anong meron sa'yo? Parang laging napaka-positive ng outcome mo sa buhay. Nung panahon ng COVID, lalong nagliwanag ang mga born again. Bakit? Nagka-COVID na, nasa church pa eh. Yung iba, umuubo lang, hindi mo na makikita sa church. Kamusta na yung St. Peter plan ko? Pabili. Iniisip mo agad, kukunin ka na ni Lord. Di ba? Pero, dahil attractional ka because you know you have Jesus in your life, nagkakaroon ka ng something inside of you na yung ibang tao naiinggit sa'yo. Bakit pare-pares naman tayo walang pera? Ikaw, masaya ka pa rin. Pare-pares tayong kulang ng pagkain, ikaw nananaba ka pa rin. Di ba? You create thirst. Kaya nga sabi rin ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 3 verse 15, always be prepared. Kita nyo, kaka-English, yung P nagiging F eh. Always be prepared to give an answer to everyone. Can everybody say everyone? So, kapag ka ipapangaral mo si Jesus, isi-share mo yung hope na nasa iyo, hindi pa pwede sa selected people. Hindi pa pwede dun lang sa, alam mo yun, ka-wavelength mo, kundi everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Dito naman minsan tayo sumasablay. Sinishare nga natin si Lord, pero walang gentleness, walang respect. Parang naalala ko, kasi lately po, ang napapanood ko sa Facebook ko, yung nangyayaring kainan doon sa Diwata yung Diwata na yun, di ba? So may nangangaral doon, medyo condemning, kaya yung ibang vlogger, pinagtatawanan siya kung ano-ano. Kasi bakit? May sinabi siya doon yung kakainin niya, hindi kayo dadalhin sa langit. Dadalhin kayo sa impyerno. Para something ganun, very condemning. Kaya, whenever you share, do this with gentleness and respect. Hindi naman pwede, sasakay ka ng bus. Ang maganda siguro, gawin nyo ng aeroplano. Babagsak to, ligtas na ba kayo? Malamang gulping ka ng mga tao doon. Gawin mo naman yung may gentleness naman. Paano, Pastor? Kapatid, hindi born again yung piloto, ibabangga tayo. Handa ka na ba mamatay? Wag din naman. Kailangan pag nakikita mo yung situation, hopeless, dun ka maging attractional. Share the love of Jesus. Minsan kasi inisip natin, hindi, ang pag-share para lang yan kay pastor. Hindi po, para to sa lahat. Sabi mo sa katabi mo, this is our calling. Okay? Because again, alam niyo yun, sabi nga dito, ninote ko lang, naranasan mo na ba na kahit ayaw kang samahan sa church, at lagi ka nire-reject pag in-invite mo, pero sasabihin sa'yo, please pray for me kasi gumaling yung isang pinag-pray mo. Naranasan niyo na ba yun? Yung in-invite mo, ayaw pumunta ng church. Pero pag nanghihingi ng prayer, ikaw hinahanap. Napansin niyo yan? Naalala ko nga one time, di ba? Yung pagka sa pamilya na lamang born again ka, ang lakas kang asarin. Nandiyan na si buwang again. Si born again. Ako, dati, tinuloloko ko, pastor eh. Nandiyan na si pastor. Aasarin ka muna. Pero pag family reunion, tapos pagpipray pagkain lang sino hanapin? Yung born again. Nasa si pastor, pag-pray may pagkain, minsan gusto kong, ayoko. Baala kayo diyang malason, pagkain ko lang pagpipray ko, Lord. Bless me pagkain ko, iwag yung kanila. Kasi di ba minsan nila, kapag born again ka, ikaw yung mas malapit kay Lord. Minsan ganyan din sinasabi sa akin ng boss ko dito tayo kay Mark, dun sa Abad Santos, sa Toyota, kasi malapit kay Lord yan. Kaya pag may kailangan ipag-pray, chat-chat ka. Pag in-invite mo sa church, di ka mamapansin, scene mode lang. Alam mo yung scene mode ka lang, kunyari, hindi nakita. O kaya, isi-scene, tapos imamark as unread ulit. Para kunwari, hindi pa niya nasisin. No? Kaya alam niyo po, we have to be the salt. Kailangan, may something na makita sa ating kakaiba. Sabi ko nga po last week mas okay na yung nadidistinguish ka ng mga kaopisina mo na ayaw kanilang ayain sa inuman, sa alam mo ng mali. Kasi kita-kita nila, di natin ma-invite yan. Kasi, born again yan
Kaysa yung sasabihin sa'yo, ay, born again pala yan. Tara, invite mo sa inuman. Malakas uminom yan pag born again eh. Di ba? Wala kang makikita. Actually, normally, pagka sinabi mong Kristiyano ka, may high level of standard agad na pagtingin sa atin na parang hindi ka pa pwede magkamali. Napansin niyo po? Magkamali ka lang na sasabihin ha. Kunyari, may nasabi ka lang hindi tama. Natuwan-tuwa si Marco nung preaching ko last week, yung mamumura ka na eh, di ba? Yung purihin ka, oh Diyos. O kaya dahil nataas ka, tanging ikaw, oh Diyos. Pagka narinig nilang nagsabi ka lang na mali, ano agad sasabihin sa'yo? Yan ba ang born again? Ganyan ba kayo sa church? Ha? Hindi ba yan tinuturo ng mga pastor ninyo? Bandang uli, kasalanan pa nga ni Jesus eh. Pero kapag ka ibang religion, nakalalaman nilang nangangalo niya, uminom, okay lang yan, ganyan talaga sila eh. Napansin niyo ba yon? May kakaiba sa atin, kaya naman pag nakita yung kakaibahan na yon, kapatid, always be prepared. Okay? Hindi laging, gusto mo malaman, meron akong hope? Lika, daling kita sa church, hayaan mo si pastor mag-preach sa'yo. Hindi, i-share mo na yung testimony mo. You don't need a lot of Bible verses to share Jesus. Yung buhay mo lang binago, it's a powerful preaching na kaya mong magawa. Amen. Alam niyo po, ito last week lang, no, nakaka-bless po na ni-report sa atin ng ating brother Anthony. No, last week, nagkaroon po ulit sila ng gawain. Sabi niya, Pastor, lalo pa pinapadami ng Panginoon ang manggagawa. Namumunga po ang gawain dito. Glory to God. Kasi lately, nai-struggle din siya kasi medyo nawawala-wala yung mga tao. Pero itong last Sunday na gawain nila, ito po yung pinakamaraming umatin sa kanila. And mind you, iba't ibang lahi pinagpipreachan ni Brother Anthony. Sabi ko, lupit mo bro, English yan Sabi ko, pag nag-testimony ka, gusto ko English din Sabi ko, matutuwa sila mami, daddy niya. Sobrang, sabi niya, sa kanya na talaga, pastor nang gagaling. Alam niyo bakit? Nagkakaroon si Brother Anthony ng attractional. Kasi in spite na pare-pare silang cruise line. Actually, nung unang sakay niya, parang after 2 months, nag-lockdown ulit yung cruise ship nila dahil may nag-positive na naman na COVID. Pero imagine, in spite na nandun sa out of nowhere sa mga dagat, madidilim ang lugar, may Kristiyanong nag-create ng thirst. Kaya, itong mga iba't ibang lahi, napatanggap niya na kay Lord. Palakpakan naman natin si Lord. Because again, we sometimes thought na ang pag-create ng attraction or thirst, para lang yan kay pastor. Hindi po, lahat tayo calling natin to be the salt and light of the world. Sabi mo sa katabi mo, calling mo din yon. Another characteristic of salt, it enhances taste. Okay? Normally po, kapag nakikita nyong matabang yung panlasa, anong ginagawa ninyo? Dagdagan ng asin. Minsan nagluto po ako, dahil hindi naman po ako talaga marunong magluto. No? Ewan ko po, yung taste buds ko yata talagang medyo, tawag dyan, maalat. No? So, tikim ng sopas. Wala ako nararamdamang alat. No? So, dagdag ako ng asin. Pag tikim ng mga kapatid ko, pati nung asawa ko, sabi nung isa kong kapatid, ngayon lang ako nakatikim ng sopas na gawa sa asin Bakit? Sabi ko, maalat ba? Ito ba, may kinuwento rin si Paul. No? Kwento ko ba, Paul? Paul, nanonood ka ba? Baka mag-away kayo. Anyway, may nagluto sa kanya. Hindi ko na sabi kung sino. Nilutuan siya. No? Ano yung niluto? Itlog. Okay? Perfect kasi hindi pa daw nagagawa nung kasama niya yon. So nung parang proud, sinain. Alam niyo naman si Kuya Paul, sabi nga niya, medyo medyo streetwise magsalita. Sabi ata ni Paul, ano yung sabi niya? Kahapon yung mga kasama ko sa kotse kahapon, Hindi, ngayon, para daw siya kumakain ng itlog na gawa sa parang itlog na asin. No, parang yung asin, hinulmahan lang yatang itlog. Pero asin talaga, sa alat. No? Siyempre, no, talagang, siyempre nadurog na ba yung puso ng kanyang kasama. Di ba? Kasi nga naman, effort to, no? Pero totoo lang, no? Yung salt, wala ko sinabi pangalan kung sino yun, Bahala na kayo. Kung nanonood ka, bro, sinare ko lang kasi sabi, enhances taste. Pero totoo naman, di ba? Kapag ka naglalagay ka, since na-enhance yung iyong panlasa. Tama? Hindi ka na, actually yung kahapon po, no, yung kinain namin, yung magaling magluto dun sa Kabanatuan. Ano pangalan nun, Tay? Di ko alam, basta tinatawag ko lang mama Di ba? Pero hindi pala siya gumagamit ng betchin at saka Ajinomoto. Betchin nga pala yun O nga pala,
betchin at saka magic sarap. Pero ang sasarap ng luto. Sobra. Ang lasa, yung natawa kami, nangingi kaming adobo. Hindi pala adobo tawag doon. Ano tawag doon? Chicken steak. Siyempre, pagka, di ba merong pork steak, may beef steak, doon lang ako nakatikim ng chicken steak. Kaya pala sabi ko, tamis ng adobo. Akala ko din po adobo, chicken steak pala yun. Pero ang sarap. Walang magic sugar, magic sarap, at saka walang betsin. Asin lang. At saka kung ano man pong prayer at dasal lang ginawa niya doon. Diba? So bilang mga Kristiyano, tayo din po, kailangan nagkakaroon kapag nakikita ka ng mga kasama mo sa opisina, kasama mo sa school, kasama mo sa bahay, kasama mo sa kung saan mang negosyo na nandun ka, dapat nagkakaroon ka ng enhancement sa taste. Ibig sabihin, pag nandun ka, gumaganda usapan. Hindi gumigreen yung usapan. Kasi di ba minsan pagdating sa joke, tayo pa yung number 1 na bankero. Pero pag usapang Bible na, teka lang, busy pa pala ako. Parang kating-kating yung puwet mo, Bible na usapan dito Pero pag chismisan yan, alam mo ba si Alden at saka si Katniel? Talaga? Kailan pa? Kaya pala, totoo pala yung mga nabasa ko noon. Hindi, dapat, sabi doon, Colossians chapter 4, verse 6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Yung tipong pagka may kaguluhan, pero pagpasok mo, naayos, na-enhance Naayos yung kaguluhan dahil nandun ka. Babalik ulit sa Beatitude, blessed are the peacemaker. Di ba? Parang kahit, alam niyo, kasi konting asin lang talaga maging sa mga pagkain, nag-i-enhance sa taste. Dapat maging ganun din po tayo bilang Kristiyano. Huwag ikaw yung nakikipamato dun sa mga bad joke. Kung meron man joke, ang joke mo, patungkol lagi kay Jesus. No? Meron man joke kay Jesus? Wala pala. Wag mo i-joke si Lord. Yari ka. Baka isumpahin ka ng Diyos. Sorry Lord. Sorry. Ako lang. Wala. Sorry Lord. Okay. Kung magjo-joke ka, yung tama. Walang halong green joke. Wag mo idadamay si Jesus sa joke mo. Baka kunin ka sa impyerno. Okay. Ang sinasabi lang dito, Lord. Sorry Lord. Okay. Sinasabi lang, season with Diyos, pag nagsalita ka, alisin mo na yung sa sarili mo yung mura. Totoo lang, di ba? Marami sa atin nagmumura pa rin Hindi nga nagmumura sa bibig, pero yung isipan, lahat na ng klaseng mura, mula ulong pa, sinabi na sa'yo Tama? At alam nyo, kapag po tayo ay laging, pag nagsasalita ng may salt, nag-enhance ang taste, naayos ang problema. Di ba may kasabihan, walang problemang hindi naayos sa mabuting usapan. Hindi po mabote na usapan. Kasi mabote, inuman yun Okay? Mabuting usapan. Okay? Kaya, para din po, kasi kapag influence ka ng mali, delikado. Dapat kada lalabas sa bibig mo, full of grace. Huwag naman ikaw yung masyadong, alam niyo, medyo may tao talagang masyadong matalim magsalita Matapang magsalita. No? Sumunod, salt preserves. Isang karakteristik ng salt, hindi ka lang nag-create ng uhaw, hindi ka lang nag-enhance ng lasa, kung hindi, nag-preserve ka pa. Okay? Nung mga, alam niyo po yun, the most important character of salt, it preserves. Meat and fish are all preserved because of salt. Number 1 na kailangan ito ng mga nasa food business para hindi po mapaanis agad or mabulok agad yung mga meat. Normally, binabalutan nila yan ng salt para ma-preserve. Ang ganda po nung sinabi ng ating daddy, I think nung nagkaroon po tayo ito ng series last 2021, sabi po rito ni daddy, ang mundo ay hindi pa tuluyang nabubulok at nawawasak dahil nandito pa tayong mga asin ng sanlibutan. Christians are preserving the world from decay and deterioration. Sabi mo sa katabi mo, ngayon, may alat ka pa ba? Kasi sabi ni Jesus, yung asin na wala ng alat, ano ginagawa daw? Tinatapo na lang at natatapak-tapakan na lang. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging alat ka naman. Ay, maging maalat ka. Ha?
Be careful. Kailangan daw na yung alat, ang asin, nagpe-preserve. Totoo naman. Bakit ang mundo, in spite na ang daming negative na nangyayari, pero nananatili pa rin tayong protektado at malakas ang mundo dahil may mga Kristiyanong nananalangin? In spite na maraming nang o-oppress, marami naman din Kristiyanong nagsishare ng love. Kaya hindi nawawalan ng pag-asa ang mundo. Kaya hindi patuluyang nasisira ang mundo dahil sa mga Kristiyanong katulad natin. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, dahil sa iyo yun. Okay? Proverbs chapter 12 verse 18. Kaya kailangan maging careful din sa mga sinasabi. Reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. O kapag magko-correct, be careful then. Season with salt and full of grace. Speak the truth in love. Diba? At kung ikaw yung nagkamali, o lahat naman tayo, makakaranas minsan na tayo mismo. Naranasan nyo na ba magkamali? Naranasan nyo na humingi ng sorry? Praise God. Dapat pagka nagkakamali, learn to say sorry. Sa mga nagko-correct naman, okay? Sabi ko nga, na lagi ko ito na ituturo kasi nung call center po ako, nung nagtatrabaho pa ako sa call center, laging tinuturo sa amin paano babarahin yung mga Amerikanong mayayabang. No? I-approach mo daw, sandwich approach. Una, purihin mo muna. Tapos, sa gitna, ano yung nasa gitna? Palaman, yung laman. Tsaka mo ipinpoint yung mali niya. And then, sa ilalim, ano yung meron sa ilalim ng sandwich? Tinapay ulit. Encourage mo ulit. Yung iba, ang galing manita ng manita. Walang encouragement eh. Kaya nung after ng usapan, ayoko nang mag-church. Ganyan pala talaga sila. Hindi. I-sandwich approach mo. Kasi pag reckless words lang basta sinabi mo, para yung espada sumusugat ng puso. Totoo lang, kapag careless words ka, ilang taon na yung sinabi mo, hanggang ngayon nakabakat pa rin sa puso at isipan ng sinabi mong masama eh. Somehow, somewhere and sometime, lahat tayo naging guilty rin ng pagsasalita ng masasakit. Tama ba? O ako lang yun? Ako lang ba masama magsalita rito? Hindi, pare-pares naman tayo. Tama? Ganun din. Pagka nagkamali ka, hindi porkit, mga magulang, sino po dito magulang? Okay? Hindi porkit magulang ka, hindi ka na magsasabi ng sorry sa anak mo pag nagkamali ka. Walang umamen na magulang. Kasi tingin natin, dahil magulang tayo lagi tama. Hindi, may tama ka lang, pero hindi ka laging tama. No, naalala ko minsan, nag-iyakan pa kami ng anak ko, si Mandrek, kasi nasabihan ko siya ng bad word. So, hindi naman bad word, ibig sabihin, may meaning word, na sabi kong, ganito kang bata. O, binawi ko ngayon. Sabi niya, Papa, nasaktan ako doon kasi, so humingi ako, sorry son. Hindi ko sinasadya na nagkaalit lang si Papa. Patawarin mo. Learn to say sorry. So it can bring healing. Kasi your words may give life or death. Your words may bring healing or hurt. Mamili ka. Hurt has 4 letters and heal has 4 letters. So why choose hurtful words where you can say the healing words? Amen? Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 29 about words pa rin, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up, according to their needs, that it may benefit those who listen. Kailangan daw po maging maingat ang kailangan sabihin, mga nakakapag-build up according doon sa need. Amen? Kasi nga, sabi natin, pag tayo talaga over familiarity na, no, minsan nawawala na rin yung respetuhan at galangan Kasi nga, over familiarity na, parang tropa-tropa na lang kami nila pastor, nila kuya, nila ate. Hindi. Kailangan daw po, kada magsasalita pa rin tayo, be mindful. Alisin na natin yung mga, pag alam mong hindi maganda yung sasabihin mo, lunukin mo na lang. Okay? At kailangan madalas lumalabas sa bibig natin, faith rather than fear. Ang ganda po ng message translation na binasa natin Matthew chapter 5 verse 13. Sabi ng Bible, let me tell you why you are here. So parang gawin ko namang Mark Benin translation. Let me tell you, bakit ka nandito? Taglishin natin. Alam mo ba ba't nandito ka? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin sa kanya, alam mo ba ba't nandito ka? Okay. You're here to be salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness?
Grabe, di ba? You've lost your usefulness and will end up in the garbage. Paano matitikman ng iba ang kabutihan ni Lord kung ikaw mismo puro negative lumalabas sa bibig mo? May mga Kristiyanong ganyan, negatrons, magtatayo ka ng business. Naku, wag mo na simulan. Sinimulan ko yan dati, nalugi eh. Manliligaw, wag mo na simulan manligaw. Hindi ka papayagan. Itsura mong yan. May gusto kang gawin, laging wala na sasabihin sa'yo kundi negative. May kilala kayong taong ganyan? Di ba? Minsan di ka pa nga magsasalita, unahan ka na ng negative eh. Ang sarap itapon sa garbage eh, di ba? Kaya pipiliin mo din. Kaya sabi doon, o kaya naman, minsan, lagi kang paawa. Meron ba ditong taong paawa? Yung laging parang pag kinausap mo, lagi problemado, born again yan. Sabi ko nga, salamat na lang ating mga pastor, ating mami daddy, tinuruan tayo na kahit walang-wala, hindi nyo mahalata. Kasi bakit? Hindi namin naglilingkod kami kay Lord eh. Ano na lang sasabihin ninyo, ganyan pala ang pastor, mahirap. Ba't pa ako maglilingkod kay Lord? Maghihirap lang din pala ako. Pero sabi ni David, mula na siya'y bata hanggang sa lumaki, wala siyang nakitang lingkod ng Diyos na malimos o nanghingi man lang ng tinapay. Kaya tayo po bilang mga asin ng sanlibutan ito, pakita natin at iparamdam, ipatikim natin sa kanila ang kabutihan ni Lord. Amen? Handa na ba kayong ipatikim sa kanila kabutihan ni Lord? O gawin nating literal. Kailan ka uling nanlibre ng unbeliever? O ikaw na yung born again, gusto mo ikaw pa yung lagi nililibre. Yung tipong wala lang, gusto mo lang ilibre. Kasi mahal ka ni Lord. Nanaalala niyo po yung kwento nung isang pastora, si Pastora Melan, na nilibre niya yung mga bata ng Jollibee. Sabi ng bata, di ba? Lord, salamat po. Dati naririnig lang kita. Ngayon, nararanasan na kita. Nararanasan o natitikman? Hindi ko sure eh. Pero dating walang pagkakakilala kay Lord, pero ginawan mo ng mabuti. Wow. Grabe yun. Tanungin mo yung katabi mo, kailan ko ulit ng libre ng unbeliever? Minsan, sabi nga natin yan ang masarap na pang-akit. Nakahapon kasi, naka-fellowship namin yung pastor po ni Pastor Ruel sa Saudi or Qatar. No, yung ginamit ni Lord kaya nakakilala si Pastor Ruel. Alam niyo saan pala nahook si Pastor Ruel sa Saudi para makakilala kay Lord? Hulaan niyo saan? Ha? Saan? Sa spaghetti. Dahil sa spaghetti daw, napaatin si Ruel dun sa church. Sabi lang, may spaghetti. Dahil doon, nakaatin si Ruel sa church. Tayo din, sino dito na-win dahil sa pagkain? Yun si Crystalline, salamat sa pagiging honest. Si Dandreb, na-win dahil sa feeding. Nag-ano pa to dati, nung clown pa kami, clown tuloy, Nung kami ni Pastor James lagi tandem, ano yung sinasayo mo dati, bro? Teach me how to doggy. Tama ba? Sample, bro. Wag, baka maging aso. Okay na yon. Okay na yung na siya. Isayaw lang yun, bro, di ba? Pero totoo lang, marami sa atin na win through food. Kaya, use your wealthy wealth to gain friends and bring them to Jesus. Kami man mag-asawa na lumalim kami sa church, dinala kami sa mang-inasal nila daddy at mommy. Hiyang-hiya pa ako kahit gusto ko pang mag-rise, pero okay na po, dalawa lang. Hindi pa tayo close eh. Pero kung close na kami nila daddy, ngayon nga kahit 10 na, walang pakialaman. Kain ka ba dyan, dad? Ako rin kakain dito. Di ba? Marami, totoo lang, nawiwin tayo through food. So, ganun din. Let the people taste godliness through you. Amen? Parang pong itong mangga. Meron po ba dito mahilig mangga? Lalo yung mga buntis, di ba? Normally, anong ka-partner ng mangga? Pakipindot. Patay tayo dyan. Topic natin, asin ng sanlibutan, bagong sinasabi nyo. Oo nga naman, masarap yun. Itaon nyo naman, pambira. Kanina pa ako nagpipreach dito ng asin. Sasabihin nyo, bagoong. Hirap nyo naman kausap, mga pare. Ha? Condiments? May asin kasi yung bagoong. Dahil bagoong, the salt enhances taste. Yun. Pasok. Hirap nyo kausap, asin topic, bagoong. Pero di ba, totoo lang, kapag sige, wala pang bagoong. Nung hindi pa na-invento ang bagoong, ano ang kinakailangan nila? Asin. Yun, same page na.
So, sabi doon, where there is no contact, there's no impact. Pag kinain mo yung manggang kalabaw, okay, nang walang asin, anong mararamdaman mo? Asim kilig ka, di ba? Pero pag nilagyan mo ng asin, okay, it enhances taste, tama? At nagkakaroon ng impact. Oh, eto na, sermon na ni Pastor. Okay? Ganon din. Kapag ikaw lagi ka nandito lang sa church, hindi ka nag-iinan sa opisina nyo, sa school, wala kang impact. Minsan nagiging impacto tayo. Okay? Kasi kung wala kang contact dito, anong mangyayari sa atin kung lagi lang tayo magkakasama rito? Paano tayo lalago? Paano tayo magre-reach out doon sa mga taong di nakakakilala kay Lord? Paano ka magbibigay ng impact sa community kung laging kailangan dito ka lang lagi sa church? And mind you, ang church ay walang kinalaman sa building na ito. Kasi pag alis nating lahat, building na lang po ito. Pero dahil nandito tayo, nagpapalakasan tayo, tinuturuan tayo, para paglabas natin, you make contact to other people. You make contact to the unbeliever, then you will share your impact. Kasi kung walang contact, no impact. Minsan, ewan ko, I don't know, no? Parang nangyari sa atin, nung nakakilala tayo kay Lord, I don't know, ewan ko, napansin nyo ba yun? Parang bigla mo nalang tinalikuran yung mga kaibigan mo, tapos parang ayaw mo na makisama sa kanila. Gusto mo parang godly friends lang lagi kasama mo. Kaya pati ililibre mo, gusto mo ka-churchmate lang lagi eh. Kasi diba dito nga parang ang babait natin. Hachoo! Hallelujah, praise the Lord. Uy, magka-level tayo. Boy, naging ano, tara kain tayo sa labas. Pero kailan mo sinabi yun doon sa taong walang pag-asa? Kaya sabi ko nga, kailan ka nang libre ng taong unbeliever? Na kaya ang purpose mo kaya kita ililibre kasi gusto kong makilala mo si Lord. Kung hindi man, okay lang. Kasi nagtatanim ka naman sa Diyos eh. Hindi yung parang, hindi na kita ililibre. Ayaw mo sumama sa church eh. Hindi. Kailangan mag-connect tayo sa kanila. Why? Because the salt in the salt shaker is good for nothing. And this is the challenge mga kapatid because most of us, lagi lang tayo nasa salt shaker. Kaya wala tayong nagiging impact. Kailangan let's go outside that because again, kung mananatili lang tayo dito sa salt shaker mo, parang sa church, etong salt shaker natin church eh. Kung mananatili lang tayo lagi dito at hindi tayo kahayo, hindi tayo mag-i-invite, hindi tayo isi-share si Jesus sa iba, anong kinaiba natin sa unbeliever? We're just merely good for nothing. So challenge mga kapatid, get out of the salt shaker. Dahil tinawag tayo maging asin ng sanlibutan nito, paano tayo makakapag-create ng thirst? Dito ba, pag nakita namin yung kabutihan ni Lord sa buhay mo, matathirst ba kami? Hindi na. Kasi alam na natin, expected na natin na ang born again, pag na kay Lord, laging may paburihan sa Diyos. Sino ngayon mauuwaw sa testimony mo? Yung mga taong walang pagkakakilala kay Lord. Doon ka mag-share, doon ka create ng thirst, doon ka gumawa ng enhancement of taste, at doon ka mag-preserve. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mag-invite ka na. Okay? Kung hindi man, mag-create ka muna ng thirst doon kung nasan man po kayo ngayon. Kasi iba-iba po tayo ng estado ng sitwasyon eh. No? Meron sa atin magtatrabaho, meron sa atin businessman, meron sa atin na nag-aaral pa, iba sa atin nasa bahay. So, wherever you are, don't stay in the salt shaker. Amen? Alam niyo po, isa sa magandang nangyari po doon sa Aliaga natin, sa Kabanatuan, nag-testimony po, yesterday po, nandun po tayo, pakita natin yung picture nila, may nag-testimony doon, katukayo din ni Brother Ruel. Uhaw na uhaw sa word. Very timing daw, last year of June, nung minessage siya ni Pastor Ruel via chat, para kamustahin. Very timely yung pagkaka-message ni Pastor Ruel, kaya nakapag-start ng gawain doon. At ngayon, na-launch na po sila. Bakit? Kung nanatili dito si Pastor Ruel, ano mangyayari doon sa Kabanatuan? Walang mabibuild na church sa Kabanatuan. Because again, a salt remains in the salt shaker is good for nothing. Kaya po kailangan lahat tayo get out of our comfort zone. Share the gospel. Nakakatuwa po kasi napuno agad yung lugar. Ang daming tao tapos parang nasa Manila ka. Nakita niyo yung design ng stage nila? Parang dito lang din po eh. Tanggalin nga natin tong LED. Hindi, joke lang. No, pero makikita niyo naman eh, di ba? Ang ganda, nakaka-bless. Parang, alam niyo, ako kasi nag-assist sa media. Parang feeling ko nandun ulit ako sa may haligi. Mainit din po, pero tis pogi lang. Kasi isa lang yung aircon nila. Ang dami namin sa loob. Nakaka-bless sobra. Lalo na makikita mo, may nababagong buhay. Why?
Because si Pastor Ruel, together with the mission team, si Brother Joseph, si Henry, nagke-create sila doon ng uhaw, nag-e-enhance sila ng lugar, at nape-preserve yung kabanatuan dahil may mga lingkod ng Diyos na nandun para mag-share. Palakpakan naman natin si Lord. So wherever you are, mga kapatid, let's create the thirst for them to glorify God. Amen. Sumunod, bilisan ko na lamang po. Matthew chapter 5 verse 14. Hindi lang tayo asin ng sanlibutan, but we are also called the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Kailangan daw po tayo ay hindi naitatago. We should be visible sa ating liwanag na nasa sa atin. Okay? Diba? Most of us, nire-reject natin yung light. Meron ba dito, takot ka sa liwanag, lalo pag matutulog ka? Nako, yan, madalas naming na, sa pag matutulog na eh. Gusto ng mga bata, may ilaw, gusto ko, patay. Kasi pagka naano po ako ng liwanag, hindi na ako makatulog. Na actually, ganun nangyayari sa akin. Kahit alas 4 na kami matulog, pagpadang ng mga alas 6, pagka naliwanag na yung mata ko, parang hindi na ako makatulog. And it's okay sometimes sa atin na i-reject natin yung light kasi pag nasa light ka, expose yung kalokohan natin eh. Tama ba? Okay lang, be humble. Pa-expose mo kay Lord para magliwanag si Kristo sa'yo. Hindi yung na-expose na, pilit mo pang pinagtataguan. Kaya minsan, isa rin yan nagiging challenge sa atin. Kapag ka born again ka, nahihiyang lumapit sa yung iba eh. Kasi feeling nila, masusunog sila eh. No, kasi yung mga bagay na ginagawa nila, hindi mo na ginagawa. Not unless kung ginagawa mo pa, kapatid. Diba? Sabi mo sa katabi mo, huwag naman ganun. Diba? Pero kung i-reject mo man yung liwanag na naki Kristo, sometimes, pag bago ka pa, may intindihan pa, okay lang. Pero ano sabi ng Bible? Matthew chapter 5, verse 15. No one lights a lamp and then put it under a basket. Instead, a lamp is placed on stand where it gives light to everyone in the house. Naranasan nyo na po magka-brown out sa inyo? Tama? Bumili kayo ng kandila. Saan nyo po nilagay? Sa ilalim ng mesa? Hindi, di ba? Nasa ibabaw to shine bright. Ganon din po tayo mga kapatid. Yung liwanag ni Kristo, huwag mong itago. There's no such thing as secret agent Christian. Lahat tayo tinawag ni Lord to be the salt of the earth and the light of the world. Magliwanag ka. Sabi mo sa katabi mo, magliwanag ka. Sa opisina mo, sa mga classmates mo, kung nasan ka man, doon ka sa madidilim, magliliwanag ka. Na-share ko na po ito nung 4 p.m. service natin. Sometimes we hide our light by being quiet when we need to speak. Pagka kailangan mo magsalita ng katwiran, pero naku, baka matisod siya, wag na lang. Hindi, mapapahamak pa siya kapag di ka nagsalita. And going along with the crowd. Hindi porkit ginagawa ng lahat, gagawin na rin natin, mga kapatid. Kailangan tayo ay nagdi-distinguish kasi may ilaw at may asin tayo galing kay Kristo. And we deny the truth. Nawawala yung ilaw natin kapag ito na, you're not sharing your light to others. At yung pinaka nakakalungkot, if you allow your sin to dim our light. Kasi ang kasalanan, number 1 purpose niyan, alisin yung liwanag sa ni Kristo. Ngayon, kung nagkasalaman, just repent and the grace of God will let you experience again that light na meron ka noon, nang nag-aapoy ka pa kay Lord. Amen? Because you know what? Alam niyo po, bakit natin kailangan magliwanag sa mundo natin ito? 7%, as of depression statistic, as of 2024, more than 7% of adult ages 12. Naku, hindi ko nalagyan ng patanggal muna yung natin dyan. Yung Richard Paul Evans. Depression statistics na ang 7% daw ng 12 years old to 25 years old. So dito nasa 12 to 25. 1, 2. Ilan lang, medyo marami-rami kami. Yung iba, okay lang po yan. Mag-graduate din tayo dyan. Totoo ba, mas kayo yung nakakaranas ng depression? Can you be honest with me? Nung hindi pa kayo nakakakilala kay Lord, kayo ba yung madalas parang ang lungkot? Wala ka namang problema, pero talaga may something na malungkot lang. Tama? Anong ibig sabihin? Marami pong tao nakakaranas ng darkness moment in their life. That's why we are all here as a Christian to share our light to them, to share our hope to them, to share our salt to them, and to share Jesus to them.
Sabi mo sa katabi mo, tama na ikaw lagi pinalalakas. Okay? Tama na ikaw lagi pagka kailangan ng prayer, ikaw lagi kailangan ko ng prayer. Ako yung palakasin. No. It's time for you to go out in the outside world and share the gospel of God. Because sabi nga po ni Richard Paul Evans, hindi ko siya kilala, nakita ko lang po ang ganda ng quote niya, it is often in darkest skies that we see the brightest stars. Same thing na sinabi ni Apostle Paul, we shine brightest in the world full of crooked and perverse generation. Sa mundo na punong-puno ng kasamaan, magliwanag ka, ikaw gumawa ng mabuti. Amen? Sa mundo na punong-puno ng dilim, magliwanag ka sa pamamagitan ng iyong mga mabubuting gawa. Because again, kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, you're the salt of the earth. Sa kabila naman, and you're the light of the world. At alam niyo po, fast forward, parang after ilang years lang after ni Jesus i-preach ito, eto nang sinabi ng Acts chapter 17 verse 6. These men who have turned the world upside down have come here also. Kasi that time, kapag ka naririnig yung salitang mga Kristiyano, kumbaga trending sila sa buong mundo. Nasabi doon, itong mga taong to, sino yun? Mga disciples ni Jesus, tinurned the world upside down. Why? Because they continue to be the salt of the earth and they continue to be the light of the world. Even the Roman empires, after 300 years of Jesus' ministry, 3 years lang nag-ministry si Jesus, pero nung bumalik niya sa langit, after 300 years, na-conquer ang Roman Empire ng Kristyanismo. Kaya po nagkaroon ng Roman Catholic. You know why? Because of these Christians na patuloy na nagliliwanag. Maraming Kristiyano pinakain sa leon, sinunog ng buhay, binalatan ng buhay. Pero mga Kristiyano, nagmamahalan sa bawat isa, nagtutulungan. Pati Roman Empire na-conquer. Because they continue to be the salt of the earth and the light of the world. So that's their purpose. Ngayon, question, Pastor, anong purpose? Bakit kailangan ko maging, maging salt of the earth, maging light of the world? O baka nga ang tanong baka hanggang ngayon hindi nyo pa po alam ang purpose mo sa buhay. Simple lang, be the salt and light. Baka ang tanong mo ulit, Pastor, why should I be the salt and light? Sagutin natin in Matthew chapter 5 verse 16. Tinuloy-tuloy ko lang po, yun lang po yung pinag-usapan natin. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds. And, basa, 1, 2, 3, go! So we're going to be the salt and light of the world. The purpose is for them to glorify our Father in heaven. So ang glory hindi pa rin sa atin. Ang glory lagi pa rin babalik sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Because the truth is, sige po, palakpakan natin ating Panginoon. The truth is, walang mabuti sa atin. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, alam mo ba, wala kang mabuti sa'yo? Mukha ka lang mabuti, pero masama ka talaga. Salamat na lang dahil nandyan ang liwanag ni Kristo na nag-ilaw sa atin. Kaya nakikitaan tayo ngayon ng kabutihan. Amen? Because sabi nga natin, yung ugali natin nung wala sa Kristo, lahat ng ginagawa nating mabuti, may wrong motive. Tama, mali. Kaya minsan ang bait mo dun sa babae kasi umaasa ka, isang araw mapapansin niya ang aking simpleng pag-ibig. Minsan naman kaya ang bait mo sa kapitbahay mo kasi isang araw naisip mo, mauutangan ko din siya. Pero nung pumasok si Jesus sa'yo, gumagawa ka ng mabuti, hindi na para magkaroon ka ng, para makautang din ako doon, o kaya para may bumalik sa aking reward. Hindi na, gagawin ko to so that they may see my good deeds. Hindi para mapuri ako, kung hindi ma-glorify yung tatay ko sa langit na siyang dahilan bakit nabago ang aking buhay. Amen? So, let's continue to be the salt and light of this world. How? To be for them to glorify the Father in heaven. As we end, Jesus 8:12. Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So ang liwanag, ang alat, magsisimula pa rin sa ating Panginoong Jesus. Hindi sa ating sarili. No matter kahit anong galing mo, kahit anong bait mo, kahit anong husay mo, lagi pa rin may mas mabait, lagi pa rin may mas mahusay, lagi pa rin may mas magaling sa atin sa mundong ito. But what's gonna make us a difference? Yung liwanag at yung alat na nanggagaling sa Panginoong Jesus, kaya tayo nakakapagpatuloy. Amen? So, let's all be the salt and light
of the world. That's one of the unique teachings of our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ating Panginoon. And let's stand in our feet. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. And let's gonna worship the Lord. Grabe yung unique ng ating Panginoon. Ano po? No, hindi lang tayo tinawag para sa beatitude, kundi we are also called to be the salt of the earth and the light of the world. So my challenge for you mga kapatid, after this service, as we go out our church, be the salt and light. Create thirst in that environment na purong, alam niyo po yan, matabang na yung sitwasyon ng pamilya mo, matabang na yung relationship niyo mag-asawa, matabang na yung lugar mo sa opisina, then create thirst. Enhance the taste and preserve that relationship because you are the salt of this earth. At kung ikaw naman nasa lugar na madilim, you shine brightest when it's darkness. Kung saan yung madilim, doon ka magliwanag. Do not compromise your faith. Hindi porkit ginagawa na ng iba lahat na marurumi, gagawa ka na rin ng marumi. Hindi porkit lahat, alam niyo po yon, nagbo-boyfriend, girlfriend, gagawin mo na rin. No. Know your season. And do not compromise your faith, your integrity para kay Lord. Because that's the unique. Doon tayo nagkakaroon ng distinguish. At doon tayo nakakapag-share ng ilaw sa iba. Ulitin natin, no? We hide our light when we being quiet, when we need to speak, when we go along the crowd, when we denying the truth, we're not sharing our light to others and allowing sin to dim our light. So let's continue to be the light of this world by not compromising our faith. Let's bow down our heads and let's close our eyes. And as the worship team sings some worship song, let's check our life. Let's check ourselves. Let's reflect to the Word of God. Lord, am I being the salt of this earth? Or Panginoon, wala na yung alat sa akin. Dahil katulad ng yung sinabi, kung nawawala ng alat ang salt, ano pang saysay nito? Kundi itapon na lamang. Lord, alam ko po, hindi pa patapon ang buhay ko. You still have your purpose in me. And us being called to be the light of the world, nag-iilaw pa po ba tayo? O napupundi na? O nawawala na yung liwanag ni Kristo? But there's a good news. God is here para muli kang pag-alatin at pagliwanagin sapagkat si Kristo ang ating liwanag ng buhay. Let's just continue to worship God and pray to the Lord. Come on, individually, let's pray to God. I may not know your situations, what you need right now in God. Just declare and ask the Lord for it. If you need more salt, ask the Lord to bigyan ka pa ulit ng saltiness. Amen. If you need more light, ask the Lord. Hindi po si Pastor magbibigay ng liwanag sa atin. Ask the Lord to light your life once again. Amen. Na maaaring ngayon nagdidilim because of sin, because of compromising, nagdidilim, pagliwanagin tayo muli ng ating Panginoon. Hallelujah.